welcome to Tarot with Shiva. So now let's move to Aquarius. Okay, Aquarius, this is your reading for May 2026. This is Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. Only takes what resonate with you and leave what doesn't. Aquarius, kapag hindi naka-resonate, okay lang kahit wag mong pansinin, no? That is simply mean it is for someone else. Okay, Sun, Moon, Rising, as well as Venus. Alright. For Aquarius, titignan natin yung iyong year past, recent, or present, and the near future for our Aquarius. Aquarius. And we're shuffle here. Thank you. And your romantic cycle begins. Ooh, look at the bigger picture. The energy is gaining momentum. Wow. Confidence is the key to success. Ooh, adjustment and required. And the end of the top cycle is approaching. My goodness, ang gaganda ng card mo. Okay, so sa near past mo, no? Or maaari ding itong mangyari pa rin hanggang ngayon. And sa mga darating na linggo o buwan. Okay, so look at the bigger picture. That is mean, tignan mo kung yung, huwag kang basta-basta nag-ano, no? Nagtitingin lang sa mga mabilisang bagay na, lalo na kung alam mo is yung hindi mo magugustuhan. So tignan mo lang yung bigger picture, tignan mo yung detalye talaga, kung paano ba nangyari, kung ano ba nangyari, mga ganon, no? And then you have the new romantic cycle. So nakikita ko rito, ang tema dito is, I think it's family and house. More on sa bahay mo. Focus ka dito. Okay? But i-clarify pa rin natin yan. Aquarius. And then, sa iyong recent, no? You have the confidence is the key. Magkaroon ka lang ng confidence sa sarili mo. At I think this is more on love. Yun yung nararamdaman ko dito. Love. And the energy is gaining momentum. Anong energy ito? Are you in love? Or you are, ang lakas ng ano mo eh. No? And then you have the full moon in Capricorn. I think you're dealing with a Capricorn, Leo, or Sagittarius. But we will still clarify that. But I think malakas yung love talaga rito. At saka yung mga mahihirap mong mga niisip dati is kahit papaano is gagaan na ngayon. Yun yung nakikita mo. Konting adjust lang talaga. Aquarius muna, no? Alright, so let's see and let's go deep with your reading for the May of 2026 para sa ating mga Aquarius. Marami bang Aquarius dito? I think, pansin ko konti lang mga Aquarius saka Cancer. Sana madami ring Aquarius, no? Mas marami akong nakikita dito, Gemini at saka Taurus. No? Okay. For Aquarius. Okay, I see the Sun, the 10 of Cups, and the 5 of Pentacles, or 5 of Coins. Okay. For lesson, please. The Justice. Okay. The 6 of Cups. Picture, please. The 3 of Cups. Oh my goodness. Ang ganda ng mga card mo talaga. And the 6 of Wands. Alright. Kalma, kalma. Hawak mo ang Sun, hawak mo ang Sun, and hawak mo ang 10 Cups. Hawak mo ang 10 Cups. Well. Okay, so, meron ka 10 of Cups and the Sun, and then the 5 of Coins or 5 of Pentacles. Nakikita ko dito, emotionally, you are fulfilled. No? You are fulfilled, and then nakikita ko is malakas yung aura mo, no? Rito, Aquarius. Maganda yung aura mo noon, at medyo nagkakaroon ka na ng clarity, no? Nagkakaroon ka ng clarity when it comes to handling your own emotion, no?
nararamdaman mo na. Nagkakaroon ka na ng konting patient, naiintindihan mo na yung mga situation na kahit, I'm not saying na hindi mo naintindihan yung situation mo. Ang sinasabi ko rito is yung situation na kung paano mo i-handle yung emotion mo. Okay? And then you have the 5 of Pentacles. Nakikita ko dito, may maraming mga taong gusto ng tulong mo. No? May mga taong gusto ng tulong mo. And then I think, mamaya natin i-clarify yan sa advice mo. But may lang ako nakikita dito na may taong maraming hingi ng tulong sa'yo. Yun lang yung aking ano. And I think it is also a good time since you are romantically lucky. No? I think di naman siguro masama yung kahit konti is yung i-share mo din. Mag-share ka din ng help sa ibang tao. Okay? Take mo na lang doon kung saan may lalagay yung energy na yon. And sa yung recent na you have the Justice and you have the 6 of Cups. So nakikita ko dito, mas focus ka ngayon sa family mo, mas focus ka ngayon sa mga kapatid mo, kung may kapatid ka, kung may anak ka, kung meron kang asawa, kung meron ka, mas malakas yung focus mo doon at binabalance mo yun because of kay Justice. Binabalance mo yun, marami kang aayusin sa loob ng bahay mo, no? Dahil kay 6 of Cups at kay Justice together, no? So, nakikita ko dito is, kung hindi mo to isipin ng malalim na malalim, yung normal lang na situation is, I think may mga ayusin ka sa bahay, when it comes to your pag-ayos ng mga papeles ng mga anak mo, mga insurance ng anak mo, yung passport ng mga anak mo, something ganyan, or kaya yung sa family mo, sa nanay mo, sa parents mo, ayusin nyo yung mga papeles, yung paano iiwan yung, or yung, hindi naman iiwan, I cannot say that. Yung parang, ayusin nyo yung mga papel, kung kanino dapat yung ganito, kanino dapat yung ganyan, yung mga ganon. So, yun yung nakikita ko currently. Pag sinabi natin currently, at sinabi natin, hindi to literal na ngayon, dahil we're talking, this reading is for May 2026. Ulitin ko lang po, para hindi kayo maguluhan, no? So, it might happen during this reading, or mas lumampas pa doon. Okay? So, i-take nyo na lang kung ano yung makaka-resonate at kung maka-resonate man sa inyo, no? Alright. And let's move to your future, or near future. No? Near future can be this year, or the end of this year, 2027, 2028, can't be. Okay? So, kailangan i-save nyo nga po kasi yung mga videos natin para kahit papano is mabalikan nyo kung sakaling nangyari nga sa inyo. Na, narinig ko na to, nangyari to, no? Yun lang naman po. Alright, sa yung near future, nakikita ko dito is you're gonna have a celebration from all the hard work that you did, and this is the right time for you to enjoy it. And I think because of kay 6 of Wands is gonna be on June, July, and August. That's the month na I think na magse-celebrate ka from the hard work with your loved ones. With your friends, or with your family, or with your loved ones. Yun yung nakikita kong energy dito. And to be honest with you, napakadaling basahin. Dahil maganda. Aquarius, maganda. No? Yun lang, tulong lang siguro. Huwag masyadong magpapadala sa emosyon masyado, no? Dahil meron ka ng 10 of Cups, eh. No? Huwag mo nang sirain yung 10 of Cups mo. Huwag mo nang bawasan, in short. The Emperor. Woo! Alright, you have the Emperor and you have the 7 of Swords. Advice ni 7 of Swords dito is yung matrigger ka ng sarili mo. Kung ikaw ito, yung matrigger ka ng sarili mong emosyon, sarili mong galit, sarili mong inis sa mga sistema, sa mga nangyayari, no? Just always breathe in and breathe. Inhale and exhale. Ganon. Just breathe slowly, no? Hindi naman lahat perfecto. Hindi lahat perfecto, no, Aquarius? No, hindi palaging perfecto. May mga problema, may mga system na hindi talaga masyadong perfecto. But, yan, ang advice sa'yo is just keep the shine, no, in your heart. Keep
alam mo yon, yung, wag mong ilabas yung negative side ng Aquarius, okay? Yun yung advice dito. Okay, so let's see kung anong advice sa iyong current. Then, so, nakikita ko dito currently, can't be itong mga susunod na buwan. Katulad nga ng sinabi ko kanina, can't be on around June, July, August, or September, mga ganon. No? Yes, nagkakaroon ka ng travel or leaving something behind. No? Because kay Six of Swords, Six of Course is yung parang umaalis kasama yung family niya. No? Or it's something changed, no? May mga pagbabago. Or yung sinabi natin kanina, pagbabago sa bahay, may ayusin ka, ganon. And then, you have the Hangman. The Hangman is about surrendering, no? Surrendering na lang yung mga masasamang bagay na hindi naman dapat na iniisip. Surrender mo na lang yun. Surrender mo kay God, surrender mo kahit kanino, no? Aquarius. Yun yung advice. And then, alright, may pagka-boring, no? Kung minsan naboboring ka, hindi palaging nandyan yung mga taong, especially yung mahal mo sa buhay, nandyan lagi to support you emotionally. But, no? Advice dito is, siyempre, lahat naman tayo may mga ginagawa, no? Lahat naman tayo may kanya-kanyang time din na gusto para sa kanya-kanya nating sarili. Kung may mga time na yung loved ones mo or yung family mo or yung mga taong dapat na nandyan para sa iyo is wala kapag gusto kailangan mo, okay lang yon, no? Okay lang yon, no? Okay lang yon kasi for sure naman na as a Aquarius, alam mo kung mahal ka o hindi. Alam mo kung niloloko ka lang o hindi. You know that, okay? So, isipin mo lang yun. And of course, wag lang mawala yung teamwork and collaboration mo with your family, with your loved ones, with your friends, no? Wag mo lang tanggalin yun, no? Effort effort mas, no? Mas, dito? Mas kailangan dito, teamwork. And then, of course, kapag meron, no? Hindi celebration, stability, security, no? Celebration, reunion, gathering, no? Community and home. So, ang theme mo sa reading mo na ito, Aquarius, bago ko i-end, is yung focus ka ngayon sa iyong family, sa iyong bahay, no? And then, yung kailangan mong i-release, no? Kailangan mong i-release at required na adjustment dito sa iyo is yung kapag may mga dumating na mga major error system, no, error system when it comes sa mga bagay-bagay is always first calm down. Yun, no? Calm down lang. May nakita akong travel dito at saka, no, wag yung maging reckless, no, sa mga bagay kapag na-overwhelm, no, sa mga ayaw natin, na-overwhelm tayo, yung maging, alam nyo yun, yung maging, yung mag-aalit, mainis, no, so, keep in mind na control mo din yung iyong ganong situation. Alright, Aquarius? So, overall, okay naman, maganda naman. And focus sa romance, no? Romance, love, family, no? In May. So, thank you, Aquarius. I hope naintindihan mo yung reading. At if gusto mo pa ng private reading at gusto mo mag-focus sa isang bagay at alamin yon, i-message mo lang ako dito or punta ka dun sa bio ko, i-message mo ako sa aking link or mas mabilis ko i-message mo ako dito. Thank you, Aquarius, and see you in my next video.